Naisasabuhay pa ba ng kabataan ang diwa ng EDSA? Yan ang madalas na tanong o puna sa mga kabataan taon-taon tuwing ipinagdiriwang ang anibersaryo ng People Power. Pero para sa mga youth leader, nakikilahok naman ang ilang kabataan gamit ang makabagong paraan ng kabayanihan. Kaugnay niya na makakasama natin ngayon sa studio si Mixie Rivera, Program Officer at Youth Leader ng Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership at dating Student Council President sa Miriam College. Magandang umaga, Mixie. Magandang umaga Pwedeng po. tanongin kung ilang taon ka na? 24 po. 24, turning 25. So, obviously, hindi ka pa tao nung EDSA People Power, 1986, no? You were born, what, 1990? 1990. Okay, so, ano bang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa EDSA? Kasi for you, it's history. It's like panahon pa ni Rizal, no? Pero it's more recent. Pero wala pa kayo. So you didn't actually experience it. You just heard about it, learned about it, read about it. So anong basic na kaalaman mo tungkol sa EDSA? Ako po meron po kasi akong public servant na tatay. So, very active po siya nung panahon na yon. Kaya nakwento niya po sa akin kung ano ba yung nangyari nung People Power. So, naging part po kasi siya. So, pero yung sa mga kapwa-kabataan ko, nagkaroon din po ako ng mas malalim na kaalaman tungkol po sa EDSA, People Power, nung syempre sa high school, sa college, binabalik-balik kayo. May mga activities po sa school na kumbaga inaalala po yung paano ba nangyari, paano ba nagkaisa ang bawat Pilipino para ipaglaban ng demokrasya. Pero inaaral din ba formally sa classroom as part of your history class yung EDSA People Power? Hindi po ganun kalalim, pero dinadaanan. I mean, tinuturo din po na nagkaroon ng People Power, ganito, ano ba yung naging dahilan, bakit nagkaroon ng People Power. Pero yung talagang pinag-aralan ng gusto, hindi po ganun masyado. So anong pananaw mo sa yung diwa ng People Power o EDSA? Pag sinasabing spirit of EDSA, ano yung pumapasok sa isip mo? People work together to fight for responsible governance. So, yun po yung parang naalala ko kasi parang nakita mo lahat ng mga sambayan ang Pilipino nagsama-sama, buong araw magkakadikit, hindi na parang gusto lamang po na magkaroon ng demokrasya para maitigil na yung korupsyon, para tigilan na yung pag-use of authority for personal gain. Parang ayaw na po nila ng ganun. Gusto nila yung boses ng mga tao, boses ng Pilipino, may ipaglaban para mas mabigyan sila ng mga serbisyo na nararapat para po sa kanila. Okay, yung generation ko, I have to admit na nandun ako sa EDSA. I was old enough to be on EDSA in 1986. But that also gives me an appreciation of democracy. Kasi yun ang isang legacy nga ng People Power. At alam ko yung kung paano mabuhay sa ilalim ng isang dictatorship. Sobra kong natitreasure yung ating democratic rights ngayon. Pero yung generation mo, ay pinanganak ka, may demokrasya na tayo. I mean, you can take a lot of these democratic freedoms for granted. So, gaano kahalaga ba ang demokrasya sa katulad mo? I mean, you have no way of comparing with something else. Yeah. O nga, sa akin po kasi yung demokrasya napakalaga kasi yung sa demokrasya nagagamit po natin yung right po natin to vote for the right leaders. So kung meron demokrasya, mas maraming Pilipino, mas mapapag-isip, sino ba ang dapat natin ihalal at makaupo sa ating gobyerno para mas makita natin sino ba yung meron mahusay at matitino na paglilingkod na pwedeng itama kung ano man yung mali at dalhin sa tamang lugar, tamang direksyon ng ating bansa. So, yun. Okay, so naging student council president ka sa Miriam College. Obviously, pag-graduate mo sa college, may mga options ka, no? Pinili mong magtrabaho sa isang NGO. Ano ba yung kaya natin? Is it a social movement, an NGO? Sabi mo nga, you're advocating responsible governance, no? Yes. So you are now an officer in that organization. Yes, yan ang pinili mong option, yes. Career option sa ngayon, no? So ano bang ginagawa mo ngayon with your life? Ngayon po, definitely I'm still part of Kaya Natin movement is because as a youth, I still believe that the youth should take part in nation building. So kaya po mas pinili ko po na maging part ng non-government organization kasi syempre bilang kabataan, fresh pa yung ideas ko,
I still, parang gusto ko pa talaga, excited pa ako for change. Gusto ko pa nang maging part of a lot of things. So, naging part ako ng Kaya Natin movement kasi this organization really push for good governance. So, I also, as a youth leader, I still push for that and also one of my advocacies. Okay, speaking of good governance, maraming nagrereklamo ngayon. In fact, may mga sumusuporta pa nga for a coup, no? A military coup. So, anong tingin mo naman dun sa option na yun? Obviously, kung magkaroon ng military coup, maaring mawalan tayo ng democratic freedoms, no? So, pag sinasabing baka magka-coup, of course, wala ka rin masyadong memory ng mga coup attempts nung early 90s, no? Anong pumapasok sa isip ninyo, yung mga ka-generation mo? Pag sinasabing may rumors ng coup, baka magka-coup, si ganyang politiko ay nasa likod ng itong plano mag-coup. Actually, nung narinig ko nga po na may possibility na magkaroon ng coup. Siyempre, kinakabahan po ako kasi ayoko naman din po na, hindi mas ayoko, pero mas naniniwala pa rin ako. I'm still positive that the government, yung kahit ano man po yung nangyaring sitwasyon natin ngayon, may magagawang solusyon pa rin. And naniniwala ko na we elected the right president and for our country. And if without the help of his people or yung mga nakaluklok natin, dapat pa rin magtiwala at maniwala tayo sa kung sino man yung naluklok natin. Kasi kung babalikan natin yung eleksyon, tayo mga Pilipino naman yung bumoto nitong mga nahalal natin. So bakit natin hahayaan na mawala sila? So dapat positive pa rin po tayo mga Pilipino na kaya pa rin po tayong paglingkuran itong mga ating mga Kasi sabi mo nga, you're fighting for responsible governance, Yes. no? Eh paano kung irresponsible nga yung governance ngayon? Anong solusyon dyan? Kasi sinasabi nga ng iba, coup ang solusyon, put somebody else there in charge, no? Pero ano bang solusyon sa irresponsible governance? Well, yung irresponsible governance, ako, I think, hindi naman din na lahat ng bagay meron naman pong magagawa ng paraan. Kasi kung irresponsible governance, hindi lang naman, I don't think, kung merong isang politician na hindi, irresponsible, I guess, meron pa rin mga tao, naniniwala po kami, na may mga matitino at magagaling pa rin po politiko na pwedeng tumulong dun sa mga na medyo hindi nahihirapan po sa pamamahala. So, okay, nabanggit mo nga kanina, importante yung boses ng mamamayan sa ilalim ng demokrasya. Now, your generation has something my generation as a youth, when I was a youth, did not have, which is social media, Yes. no? Para may megaphone kayo. Ano? So, anong tingin mong papel ng social media sa ating demokrasya ngayon, lalo na sa boses ng kabataan? Napakalaga po ng social media ngayon kasi nagiging instrument na po siya to encourage more youth to take part of to be part of an organization. For example, in my case, I don't post anything. I post instead of criticizing the government, what I do is post my activities with other organizations like Gawad Kalinga, Ahon Foundation and building libraries. So basically what I want as a youth is really to use the social media for highlighting the good news na for our government, na kung kabataan ka, mas mahalaga na tama na yung pagbibigay ng masasamang kritiko sa pamahalaan. Bakit hindi na lang natin gawin yung part natin bilang mga kabataan o bilang mamayan na tumulong na lang sa hindi kayang magawa ng gobyerno po natin. Marami ka bang ibang kilala sa generation mo na pumasok din sa itong public service? Kasi I guess yung pinasok mo is a form of public service, no? So service-oriented ba yung tingin mo sa generation mo? Mas marami po akong kilala na mas pinili na maging part of non-government organization kesa dun sa maging public servant. Pero yeah, I have friends who's now into public service. So okay, so may your tribe increase. Maraming salamat. Mixie Rivera, isang youth leader with Kaya Natin Movement and former student council president ng Miriam College.